Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, heto ang ilan sa mga panuntunan na dapat sundin. Una, maupo ng maayos upang maging komportable kayo sa panonood. Pangalawa, makinig ng mabuti upang matuto sa ating aralin. At panghuli, magkaroon ng kawilihan sa talakayan upang maging masaya sa pagkikinig at panunood. Handa na ba kayong matuto? Tara at simulan na natin! Ang aralin natin sa Filipino Week 1 ay may layuning nagagamit ng wasto ang pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Nagagamit din ang pangalan ng tama sa pangungusap. Ngayon mga bata, masdan ang larawang ito. Ano-ano ang mga nakikita nyo sa larawan? Mahusay, mayroong mga bundok. Mayroon ding araw. At mayroong mga bahay, ulap, mga puno, mga ibon, mayroon ding ilog, halaman, at mga bata. Ang mga nakita nyo sa larawan ay ang mga bata, ulap, araw, puno, mga ibon, bahay, mga bundok. Ang tawag natin sa mga ito ay mga pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, hayop, pangyayari, bagay, at lugar. Alamin natin ang mga uri ng pangalan. Mayroong dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ano-ano pa ang mga ito? Ang pangalang pambalana ay di tiyak na pangalan. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang pangalang pantangi naman ay tiyak na pangalan. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Tingnan natin ang mga halimbawa ng mga uri ng pangalan. Para sa pangalang pambalana, mayroon tayong guro, bag, aso, parke, at pagdiriwang. Ang lahat ng ito ay mga hindi tiyak na pangalan or di tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang mga ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Tingnan naman natin ang mga pangalang pantangi ng mga salitang ito. Ang guro ay may pangalang pantangi na Ginang Fe. Para naman sa bag, meron tayong John Sport. Para sa aso, pwedeng ang pangalan nito ay maging si Brownie. Para sa halimbawa naman ng parke, Rizal Park. At para sa pagdiriwang, pwede ang bagong taon. Lahat ng ito ay nagsisimula sa malaking titik at ito ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon ay tingnan natin ang iba pang mga halimbawa ng pangalang pambalana at pangalang pantangi. Para sa pangalang pambalana, gatas. Ang pangalang pantangi ng salitang gatas ay Bear Brand. Pulis para sa pangalang pambalana,
Ang pangalang pantangi niya ay Cardo Dalisay. Pangalang pambala ng ibon ay may pantangi na Maya. Mall, SM Aura. Sapatos, Adidas. At para sa pagdiriwang, pista, ay maaring ati-atihan. Ngayon, kayo naman ang magbigay ng halimbawa ng mga uri ng pangalan. Pangalang pambalana at pangalang pantangi. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para tapusin ito. At kung tapos na kayo, pupunta na tayo sa susunod nating gawain. Sabihin ang pangalang pambalana at pangalang pantangi ng mga sumusunod na larawan at gagamitin natin ito sa pangungusap. Para sa unang larawan, ito ay mangga. Ano ang pangalang pantangi ng mangga? Na makikita ninyo sa larawan, ito ay Carabao Mango. Gamitin naman natin siya sa pangungusap. Kumain kami ng masarap na mangga. Bumili si nanay ng Carabao Mango sa bayan. Para sa susunod na larawan, ano ang pangalang pambalana ng larawang ito? Ito ay isang daga. Ang pangalang pantangi ng dagang ito ay Cherry. Ang aking kaibigan ay may alagang daga. Ang pangalan niya ay Jerry. Ano naman ang pangalang pambalana ng larawang ito? Magaling, cellphone. At ano ang pangalang pantangi ng larawang ito? Nokia. Mayroong lumang cellphone si tatay. Nokia ang pinakausong cellphone noong panahon nila. Ano namang lugar ito? Ito ay pamilihan o mall. Na sikat sa Taguig, ito ang market. Mahilig kaming gumala sa mall noon. Mahigpit na ang market sa pagpapapasok ng mga tao. Sino naman ang nasa larawang ito? Ito ay isang aktor na ang pangalan ay Piolo Pascual. Maraming gwapong aktor ang makikita sa ating bansa. Isa na rito si Piolo Pascual na bumida sa maraming pelikula. Para sa susunod na larawan, ito ay isang sapatos na may pangalang pantanging Nike. Si ate ay bumili ng bagong sapatos para sa akin.
Narigaluhan naman ang kuya ng Nike na sapatos. Anong hayop naman ang nakikita nyo? Gorilla. At may pangalang pantaning King Kong. Ang mga gorilla ay makikita sa zoo. Magandang palabas ang King Kong na pinagbibidahan ng isang gorilla. Ano naman ang nakikita niyo sa larawan? Ito ay isang bag na may pangalang pantaning JanSport. Binilhan ako ng nanay ng isang magandang bag. Masayang-masaya ako sa JanSport na natanggap ko. Anong lugar ito? Ito ay isang parke na sikat ang Rizal Park. Napakagandang mamasyal sa mga parke. Isa ang Rizal Park sa mga dinarayong pasyalan ng lahat. At para sa huling larawan, ito ang ating Pangulo. Siya ay si President Rodrigo Duterte. Ang Pilipinas ay pinamumunuan ng Pangulo. Siya ay si President Rodrigo Duterte. Ngayon, tukuyin kung ang salita ay pangalang Pambalana o Pantangi. Cebu City ay Pantangi. Tatay, Pambalana. Filipino, Pantangi. Juan, Pantangi. Sabon, Pambalana. Aktor, Pambalana. Huawei, Pantangi. Blackie, Pantangi. Prinsesa, Pambalana. At panghuli, daga, Pambalana. Magaling mga bata. Ngayon, ilagay sa loob ng kahon ang Pambalana at pantanging mga salita. Guro, ito ay nabibilang sa Pambalana. Manila, Pantangi. Kuya, Pambalana. Paaralan, Pambalana. Prutas, Pambalana. Binibining Mariel, Pantangi. Kabayo, Pambalana. Gulay, Pambalana. Disneyland, Pantangi. Taguig, Pantangi. Ate. Sa grupo ng Pambalana at doktor ay sa grupo ng Pambalana. Magaling mga bata. Ngayon, magbigay ng halimbawa ng isang pangalang Pambalana at isang pangalang Pantangi at gamitin ito sa pangungusap. Meron kayong 1 minuto para gawin ito. Tandaan mga bata na ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao,
bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mayroong dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ang pangalang pambalana ay ditiyak na pangalan at nagsisimula sa maliit na titik. Ang pangalang pantangi ay tiyak na pangalan at nagsisimula sa malaking titik. Para sa inyong pagsasanay, hanapin sa Hanay B ang pangalang pantangi na katumbas ng pangalang pambalana sa Hanay A. Mayroon kayong 30 segundo para gawin ito. Ngayon ay iwawasto na natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, ang tsokolate ay Goya. Titik B. Lungsod, Samar o titik D. Restaurant, titik E. Ito ay ang Jollibee. Pang-apat, mang-aawit, titik A. Si Sara Geronimo. At pang-5, bayani ay si Lapu-Lapu o titik C. Magaling mga bata! At natapos natin ang isa na namang aralin sa Filipino. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.